Magandang gabi mga kapatid, mga kaibigan. Welcome muli sa ating programang Buhay Panalangin with Pastor Noli. Ipagpaumanhin po ninyo nung nakaraang Martes ay hindi tayo nakapag-record sa hindi may iwasang kadahilanan. Kaya na-miss ko din ang kayo ay aking mapahayagan ng salita ng Diyos at of course, maipapanalangin. Kumusta ang iyong BP, kapatid at kaibigan? Atin pong pakatandaan, ang BP ay tumutugon sa ating buhay panalangin, buhay pagbubulay ng salita ng Diyos. Sapagkat ang dalawang gawain ito ang nagbibigay sa atin ng isang buhay at aktibong pakikipag-ugnayan sa ating Panginoon. At ito ay kailangan natin, lalong-lalo na sa panahon natin ngayon na nariyan pa rin ang krisis ng COVID-19. Kaya muli, akin pong inanyayahan ang aking mga tagapakinig, ang aking mga kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, kamanggagawa, at maging aking mga kamag-anakan. Kaya sa mga sandaling ito, dumako tayo ngayon sa ating pagbubulay ng salita ng Panginoon. At dahil nasa panahon tayo ng Season of Epiphany, ito ay tumutugon sa manifestasyon ng ating Panginoong Hesus. So natapos na ang kanyang kapanganakan, lumaki na siya, kailangan na siyang magsimula ng kanyang ministeryo. At kung atin pong sasaysayin, daming ginawa ng ating Panginoong Hesus dito sa lupa. Ngunit sa sandaling ito, nais kong ating pagbulayan yung kanyang mga himala na ginawa. Lutang na lutang sa Four Gospels o yung aklat ng Matthew, Marcos, Lucas at Juan, ang mga himala na ginawa ng ating Panginoon. So, hindi ko isa-isahin ang mga himala na ito. Kung hindi, bibigyan ko ng kahulugan ang mga himala ayon sa ating kalagayan bilang tao. Ipinakikita nga ni Jesus sa pamamagitan ng kanyang mga himala kung paano niya gagamitin ang kanyang kapangyarihan bilang Panginoon at bilang ating Diyos. Binigyan ng Diyos si Jesus ng kapangyarihang gumawa ng mga bagay na hindi kayang gawin ng sino mang tao. Gumawa si Jesus ng napakaraming himala. Karaniwan ng sa harap ng maraming saksi. Ipinakikita ng mga himalang yon na kayang daigin ni Jesus ang mga kaaway at mapagtagumpayan ang mga problemang matagal nang nagpapahirap sa di sakdal na mga tao. Tingnan natin ang ilang mga halimbawa. Kakapusan ng pagkain. Sa dalawang pagkakataon, nagpapakita si Jesus ng libu-libong tao. Nagpapakain si Jesus sa libu-libong tao sa pamamagitan lamang ng ilang tinapay at ilang isda. At sumusubra pa ito. Ano ang kahulugan nito sa ating buhay? Hindi natin may kakaila na ang pagkain ang pangunahing kailangan ng tao upang mabuhay. At sa buong mundo, o kahit na dito sa ating bansa, araw-araw ay maraming tao ang nagugutom. Kung kaya ito ay nagpapaalala sa atin na pagdating sa pagkain, kayang tumugon, kayang gumawa ni Jesus ng himala para sa ating buhay. Kailangan nating manalig, kailangan nating kumilos, at diyan nagbibigay ng pagpapala ang ating Panginoon. Pangalawa, sakit o karamdaman. Pinagaling ni Jesus ang bawat uri ng karamdaman at bawat uri ng kapansanan. Mababasa natin ito sa Ebanghelyo ni Matthew 4:23.
Nagpagaling siya ng mga bulag, bingi, pilay, lumpo, mga baldado, epileptiko, at kitungin. Walang sakit na hindi niya kayang pagalingin. Ano ang mensahe nito para sa atin ngayon? Si Jesus ang dakilang manggagamot natin. Hindi man tuwiran, hindi man harapan, pero ang ating Panginoon ay makakagawa ng himala para sa atin. Kaya yung mga gamot, yung karunungan ng mga doctors, ay galing sa Kanya. Kaloob niya sa sangkatauhan. Ngunit higit kailanman, kapag tayo ay umiinom ng gamot, kapag tayo ay nagpapatingin sa mga doktor, kailangan natin ang kapangyarihan ng ating Panginoon upang tunay nga na maging mabisa kung paano siya nagpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman noon, kaya din niyang magpagaling ng iba't ibang uri ng karamdaman ngayon. Kaya doon sa ating mga kapatid na nasa banig ng karamdaman ngayon, kailangan natin ang pananalig. Kailangan natin na uminom ng gamot. Kailangan natin magpatingin sa mga doktor sapagkat kalakip yan sa regalo ng Panginoon sa atin. Pangatlo, na binigyan ng pansin ng ating Panginoon sa paggawa niya ng himala. Pagpapalayas ng masasamang espiritu. Di hamak na mas malakas ang masasamang espiritu kaysa mga tao. Maraming tao ang hindi nakakawala sa kapangyarihan ng mababangis na kaaway na ito ng Diyos. Ang dyablo. Pero maraming ulit na nagpalaya si Jesus ng mga demonyo at inutusan ang masasamang espiritu na palayain ang kanilang mga biktima. Hindi siya natakot sa mga espiritong yun. Sa halip, sila ang natakot sa Kanya dahil alam nilang may otoridad ang ating Panginoong Hesus. Ano ang mensahe nito sa atin ngayon? Nagkalat ang masasamang espiritu sa ating paligid. Maraming mga tao hanggang ngayon ay sa halip na ang Diyos ang sasambahin, ang masasamang espiritu ang sinasamba. Kaya, kanino ba tayo manalig? Sa masasamang espiritu? O sa ating Panginoong Hesus, sa ating Panginoon Diyos? Na kayang daigin, talunin, anumang kapangyarihan ang taglay ng masasamang espiritu na ito. Okay tayo, maaaring hindi natin kaya. Pero kapag ang Diyos ay sumasa atin, kaya natin talunin ang kapangyarihan ng masasamang espiritu. Din panghuli, ditong pang-apat, kamatayan. Ang kamatayan ay angkop na tawaging huling kaaway ng tao. Ito ay isang kaaway na hindi kayang talunin ng sino man. Maaari nating mabasa yan sa unang Korinto 15:26. Pero bumuhay si Jesus ng mga patay. Binuhay niya ang binatilyong anak ng isang babaeng balo at ang dalagitang anak ng nagdadalamhating mag-asawa. At ang pinakapambihira sa lahat ay nang buhayin muli ni Jesus, ang mahal niyang kaibigan na si Lazaro, sa harap ng nagdadalamhating mga tao. Kahit halos 4 na araw na itong patay, maging ang mga mortal na kaaway ni Jesus ay aminadong ginawa niya ang himalang ito. Mababasa natin ito sa Juan, Kabanata 11, talatang 38 hanggang 48, Kabanata 12, talatang 9 hanggang 11. Ano ang mensahe nito para sa atin ngayon tungkol sa kamatayan? Hindi dapat katakutan ang kamatayan dahil ang buhay ay nasa ating Panginoon. Of course, hindi natin matatakasan na tayo ay lumisan sa mundong ito, mamamatay sa mundong ito. Pero may buhay na naghihintay sa atin sa Kanyang kaharian. Kaya hindi dapat natin katakutan yan. Dahil muling bibigyan niya tayo ng isang magandang buhay. Isang buhay na wala ng katapusan. Isang buhay na wala ng
mararanasang sakit at hirap dito sa ibabaw ng mundo. Kaya hindi tayo dapat tumulad sa maraming tao na parang ayaw ngang pag-usapan ng kamatayan eh. Natatakot pag-usapan ng kamatayan. Dahil tila bagay katapusan na ng lahat. Ang totoo niyan, ang kamatayan dito sa lupa ay ang pagsisimula ng isang magandang buhay doon sa langit. Bakit kaya ginawa ni Jesus ang lahat ng himalang ito? Hindi ba namatay rin naman ang lahat ng tinulungan niya? Oo nga, pero ang mga himala ni Jesus ay isang katibayan na matutupad ang lahat ng kapanapanabik na hula tungkol sa pamamahala ng Mesiyas ng ating Panginoong Hesus. Hindi dapat pag-aalinlangan ang kapangyarihan ng ating Panginoon. Pinahira ng Diyos dahil talagang kaya niyang alisin ang kakapusan sa pagkain. Kaya niyang pagalingin anumang uri ng sakit. Kahit na ang masasamang lagay ng panahon. Isa pa pala sa nakaligtaan ko yung masasamang panahon. Nung maglayag si Jesus at ang kanyang mga alagad sa dagat ng Galilea, isang napakalakas na buhawi ang humagupit sa kanila. Takot na takot ang mga alagad. Pero tiningnan lang ni Jesus ang buhawi at sinabi, "Tigil, tumahimik ka." Pagkasabi nito, kumalma ang lahat. Kumalma ang lagay ng panahon. Mababasa natin ito sa Marcos 4:37 hanggang 39. Sa isa lamang pagkakataon, lumakad siya sa ibabaw ng tubig sa gitna ng malakas na bagyo. So halos sa kabuuan ng ating buhay, anuman ang ating makakaharap na krisis, ay kayang ipinakita sa mga himala ni Jesus, ay kayang tugunan ng ating Panginoon. Yun ang mensahe na ipinahatid sa atin sa pamamagitan ng mga himala ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, hindi man natin kasakasama na ngayon ang ating Panginoong Hesus, pero dahil sa ang banal na Espiritu ang siyang nagbibigay sa atin ngayon ng gabay, nagbibigay sa atin ngayon ng lakas ng loob, manalig tayo sa kapangyarihan ito ng ating Diyos. Nawa sa mga panahon na tayo ay dumadanas ng krisis ng ating buhay, may karamdaman, may kakapusan ng pagkain, may masasamang espiritu, may karamdaman, masama ang panahon, ay magtiwala tayo sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Dumako tayo ngayon sa atin pong pananalangin. Isang prayer request at alam ko na yan din ang ating panalangin ngayon dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19 kaya nasa level 3 uli tayo. Parang pinaluwag lang tayo ng halos isang buwan na kumilos ng tila normal. Nakakapanambahan na tayo ng face to face. Nakakapamasyal na tayo. Pero ngayon, maraming mga lugar na lockdown na hindi makakalabas sa kanilang pamayanan. Kaya marami na naman ang hindi nakakapaghanap buhay. Maraming apektado pagdating sa ating ekonomiya, kabuhayan. Kaya kailangan natin ang marubdob na panalangin sa panahong ito. Tayo ay manalangin. Papuri at pasasalamat, Panginoon, ay nararapat lamang na aming ialay sa inyo. Dahil sa iyo pong kapangyarihan, dahil sa inyo pong pagmamahal, kaya kami ay naririto ngayon na sa gitna ng krisis, sa gitna ng maraming nangyayari sa daigdig, ay meron pa rin kaming taglay na pag-asa. Meron pa rin kaming nararamdamang kasiglahan dahil alam namin, Panginoon,
Hindi kami namumuhay mag-isa, bagkus ikaw ang aming kasakasama sa lahat ng panahon. Maraming salamat, Panginoon, sa mensahe na ipinahatid mo sa amin ngayon, na sa pamamagitan ng mga himala mo na ginawa nung panahong ikaw ay naririto sa mundo, pinapakita mo sa amin na anuman ang aming pinagdadaanan, anuman ang aming kinakaharap na mga kabigatan sa buhay, anuman ang aming mga kinatatakutan, ay kaya mong tugunan, Panginoon, sa pamamagitan ng mga himala na ginawa mo. At alam namin, Panginoon, na kahit wala ka na sa aming pili ngayon, makakagawa ka pa rin ng himala para sa amin. Kailangan lamang namin ang isang matibay, matapat na pananalig sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, muli sa pagkakataon na kami ay makadulog sa iyong paanan. At ilagak sa iyo, Panginoon, ang lahat ng aming mga panalangin. Tinataas ko, Panginoon, ang aming kapanahunan ngayon, na patuloy na naman kaming dumadanas ng kabigatan dahil sa pandemya na COVID-19. Dumadami na naman, Panginoon, ang kaso na dinapuan ng karamdamang ito. Kaya ikaw, O Diyos, ang amin pong pinagkakatiwalaang muli. Kung paano lumuwag na sana ang aming panahon, nawa, O Diyos, ibalik mo at naway tuloy-tuloy na, Panginoon, na kami makakalaya na sa ganitong kahirapan. Patuloy namin taas sa iyo, Panginoon, ang mga kababayan namin dito man sa aming bansa at sa ibang bahagi ng mundo na ngayon ay may nararamdaman, nasa mga ospital, nasa mga isolation centers, o kaya nasa kanilang mga bahay. Nawa, Panginoon, ay dampian mo sila ng iyong makapangyarihang kamay. Dagdagan mo ng bisa ang anumang gamot na kanilang itinitake ngayon, upang tunay nga na maging kagalingan nila ito sa kanilang karamdaman. Patuloy ko ring itinataas sa iyo, Panginoon, ang aming mga kapatid na hindi man sa COVID-19 ay naghihirap, ngunit sila, Panginoon, ay may mga karamdaman. Katulad ng aming kapatid na Lani Tanyag. Panginoon, kayo po ang nakababatid sa kanyang kalalagayan. Palakasin mo po, Panginoon, ang kanyang katawan upang labanan ang karamdamang dumapo sa kanyang katawan. Bigyan mo ng isang pananalig, Panginoon, na kayang magpasigla sa kanyang karamdamang ito, sa kanyang katawang ito. At nawa, O Diyos, sa mga gamot na kanyang tinitake, anumang pamamaraan na ginagawa sa kanya ngayon, nawa, O Diyos, ay samahan ng iyong kapangyarihan upang manumbalik ang kanyang kalusugan, ang kanyang kasiglahan ng katawan. Tinataas ko rin maging ang kanyang pamilya, ang kanyang mga mahal sa buhay, na nawa po, Diyos, patuloy na magbibigay kay kapatid na Lani ng kasiglahan, lakas ng loob. Sama-sama, Panginoon, kumapit sa iyo pong kapangyarihan at pagmamahal. Muli, O Diyos, umaasa kami na sa lahat na nasa gitna ng krisis ng buhay, problema, karamdaman, nawa, O Diyos, ay abutin mo ang bawat isa. At alam namin, Panginoon, makakagawa ka ng himala para sa aming lahat. Muli, tanggapin mo, O Diyos, ang aming pasasalamat, ang pagpupuri sa iyo pong dakilang pangalan. At ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Amen. Pagkatapos ninyong marinig ang ating mensahe ngayon, at kung meron kayong mga katanungan, reflection kaya, kung nais iparating sa akin, kasama ang inyong mga kahilingan na ipapanalangin, maaari kayong mag-comment sa video na ito kung saan kayo nanonood o nakikinig. Maaari din kayong mag-send ng personal message
sa ating Facebook page na Buhay Panalangin. Asahan ninyo mga kapatid at kaibigan na sa bawat episode ay aking bibigyang pansin ang inyong mga komento, lalo na ang inyong mga kahilingan na panalangin na isasama ko sa aking pananalangin. Upang lagi kayong updated sa bagong episode ng Buhay Panalangin tuwing Martes ng gabi, maaari po ninyong i-like ang ating FB page na Buhay Panalangin, mag-subscribe sa ating YouTube channel at sa Spotify na Buhay Panalangin. Thank you and God bless us all.